kapuso, 6 na bata magkakapatid sa Cebu ang nailigtas mula sa tinatawag na cybersex pornography. Arestado ang mga umano'y mismong nabubugaw sa kanila, ang kanilang mismong mga magulang. Si Alan Domingo Go ng GMA Cebu Naka-Alerto 24, eksklusibo. Dito sa tanggapan ng NBI Region 7, dinala ang magkakapatid na ito matapos marisyo sa kanilang bahay sa Cordova, Cebu kahapon. Nasa edad 3 hanggang 17 anyos ang magkakapatid na 4 na babae at 2 lalaki. Ayon sa NBI, pinapaghubad at pinapasayaw daw sa harap ng computer ang mga bata para makita ng mga kliyente mula sa Amerika at Europa via internet. Ang bayad mula 20 hanggang $25 bawat sesyon. Inaristo ang mga magulang nila na sila pa mismo umanong nagbubugaw sa kanilang mga anak sa cybersex pornography. Ang ama raw ang nakikipag-negotiate sa mga kliyente. Ang ina naman ang nagsusupervise sa mga anak. Hindi nila itinanggi ang bintang at abot-abot ang pagsisisi nila ng makausap ng GMA News. Ako naman may trabaho tanan. Ako naman may trabaho ng natimingan lang din no. Katong kuan na. Namin customer ng itaong bata. Marami mong sa source of income. Ano ba buhay pa man may? Sunod lang sa mga ubang slingan nga namin lang gaba. Maliban sa computer, kinuha rin ng NBI ang mga ebidensya tulad ng sex toy at mga resibo ng mga ipinadalang pera sa kanila. Qualified trafficking, child pornography at child abuse ang isasampang kaso sa mag-asawa na may parusang life imprisonment at multang 2 milyon hanggang 5 milyong pesos. Nasa pangangalaga ng DSWD ang mga bata. Nagyoy mga effects nga negative ba nga murag mahog ma-imprint gina silang ulo. Hiling ng lokal na pamahalaan, paigtingin pa ang kampanya laban sa child pornography sa Cebu. Kining activity is ongoing and not just one household but many. Apparently, everybody in that place nahibaw. Kay even the taxi driver nga among gigamit sa atong decoy nagistorya man. Mula rito sa Cebu City, Alan Domingo, Nagatutok, 24 oras. At sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan na raw ang National Bureau of Investigation o NBI sa Embahada ng Amerika. At yan ay para matukoy ang mga kliyente na mag-asamang suspect na yan doon sa Estados Unidos. At sa Estados Unidos nga, isang buhawi ang nananalasa sa Springfield sa Massachusetts. Nakuna ng video ang buhawi habang hinahagupit ang bawat madaanan nito. Kumilos ito pasilangan sa bilis na 56 na kilometro kada oras. Agad kinordon ng pulisya ang lugar dahil sa mga nagbagsakang puno. Kitang-kita rin ang pinsalang iniwan ito sa mga gusali. Base sa ulat, maraming tao ang sugatan. Samantala, umakyat na sa 139 namatay sa pananalasa ng buhawi sa Joplin sa Missouri noong nakaraang linggo. Mahigit 150 pa ang nawawala. Maliban sa mataas na matrikula, masakit din sa bulsa ang sari-saring miscellaneous fees kung tawagin ng mga pribadong kolehiyo at universidad. Mantakin nyo mga kapuso, meron palang spiritual fee, energy fee at cultural fee. Kaya utos ng Senado sa Commission on Higher Education o CHED, busisiin ang mga isyong ito. Nakatutok si Mark Salazar. Opo. Diba, is dental fees, library fee, mga cultural fee, may mga affiliation fees po, internet fee. Ano pa po kami, may mga sa documents dahil lalo na sa exam namin, may exam fees. Kasi po, Xerox po yun eh. Actually, madami pa po yun eh. Hindi ko na po kayang i-mention lahat. Mas mahal po ang miscellaneous fee kaysa sa tuition fee. Bizarre at exotic, ika nga ni Senate Education Committee Chairman Ed Angara ang mga miscellaneous fee na binabayaran kasama ng tuition na sa mga private school mo lamang makikita. At kung magulang ka na nagpapaaral sa isang private school, nakakita na ba kayo sa registration form na nag-enroll kayo ng spiritual fee, resume printing fee, may energy fee na, may aircon fee pa? If we just allow the trend now of business entering education, which is also in a sense good, you know, but not for educational purposes, more probably for I don't want to be harsh, for profit, then I think we are really in serious trouble.
Iniimbestigahan ito ng Senado kasi hindi na nga naman birong 2.3 million college student kada taon ang napipilitang mag-drop out dahil sa mahal ng pag-aaral sa kolehiyo sa bansa. Ang paliwanag ng mga pribadong paaralan sa mga miscellaneous fee na ito, only 20% of the incremental proceeds of tuition fee increases are set aside by law for improvement of facilities of schools. We really need to have miscellaneous fees. I hope that they are not going to outlaw, so to speak, the imposition of miscellaneous fees. Ayon sa batas, limitado lang dapat sa 10 to 20% ang tuition increase sa mga pribadong eskwelahan sa kada school year. Pero ang sinisingil nilang miscellaneous fees, sky is the limit, ika nga. Nakasaad din sa batas na 70% ng binabayad yung tuition ay dapat mapunta sa mga sahod ng guro at iba pang non-teaching staff. 20% ang dapat ilaan sa operational cost at 10% lamang ang pwedeng tubo ng paaralan mula sa matrikula. Kaya tanong ng mga private school, saan daw nila kukunin ang pang-upgrade ng school para maganda ang edukasyon nyo? E di sa miscellaneous fees daw. Ito pa ang isang dagok. 324 na mga pribadong kolehiyo at universidad ang pinayagan ng CHED na magtaas ng tuition ngayong pasukan. 4.5 million college students sa mga pribadong paaralan ang tatamaan ito. Pero kapag may napansin kayong parang pauso at kaduda-dudang miscellaneous fee sa registration form nyo, pwede nyong isumbong sa CHED sa hotline number 441-1216. Siguro yung ibang fees na medyo exotic sounding, siguro kailangan itong pag-aralan at yun na nga, ang aming proposal dito magkaroon ng process of siguro some kind of consultation dito sa mga incidental or exotic fees na mga ito. Ang Senado naman tututukan daw ang CHED kung ginagawa nito ang trabaho niya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Video ng batang nakikipaglaro sa isang sea otter patok sa internet. Tuko, hinahunting sa paniwalang gamot daw sa cancer at AIDS. At ang makapigil hiningang stunt ng isang siklista sa bansang New Zealand. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.